Well, just to recall this one, ito po ay unbalanced load. Considering meron tayong tatlong magkakaibang single phase load. And how about pagsamahin po natin ang 3-phase load at saka single phase load. Yeah. Wait. No problem. Tawag mo. Ha? Kala ko tinawag mo. Thank you. Kaya po, bago meron ng DepEd, Ano po yun? bago po sa both for students and teachers. Oh no. Funny. Although marami po reaction. Violent reaction. Kasi tayo. No, wala namang pakialam sa Bakit daw? More or less, we are partnering. Anong Brad? 3 hours na wala cellphone. Paano yun? Ano? Notes ko? Wala na akong notes. Ano ba pag digital campus? Digital lang. Sa labas ng room. Sa TV yung digital. Ha? Yung... Paano ba pag digital campus? Ako tayo makakasurvive. Thanks every Mamaya mo. Magiging bawal ang kuryente sa ano. Hello yan. Tayo. Ay, Loy, welcome back at Leia Notebook. Yun. Tapos ano, may bagong memo. Bawal ang aircon. Okay, yellow cat Leia everyone. Okay guys, magkoko tayong C++ sa yan. Wait, yan na. Bawal na din daw calculator. Hindi na tayo ano. Oh, bro! Bawal mong sulat. Sasauluin mo na. Pwede calculator sa tindahan. Lala. Paano hanapin yung paa? Ano? Yung angle? Wala nga. Paano yung relo ko dito? Calculator. Wait, 30 degrees Pascal. Ayan, distribution line. Yan yung exam. Uwi ka muna natin meters. Ay, hindi. Mas malaki yung batiro. Malaki yung batiro natin. Uy, bakit may log suite? Nagtuturo din sa sir ng Dotsu. Talaga? Problem number po tayo. 53 po. Di ano yun? Sir lang. Okay, so ito po yung problem number 2. Okay. So, 3-phase source po natin ay 200 volts. The sequence is ABC, it has the reference. So, ano po meron tayo dito? Of course, ito yung sinasabi nating wattmeter. So, 2 wattmeter. And then, alin po yung sinasabi ko sa inyong 3-phase load? Ito, isang 3 kilowatt at isang 4 kVA. Paano po natin masasabi na 3-phase po ito? By means po nito mga connection nito, itong mga dots nito. Ibig sabihin, itong 3 kilowatts na ito, niyo po, itong tatlong dots na ito, nakatap sa line A, line B, line C. So, yun po ay implication na 3-phase load siya. And another one, itong 4 kVA nito, so ganun din, yung connection. Nakatap doon sa line A, line B, and line C. So, 3-phase load din po ito. And then you look at the other load. This one, 4 kilowatts,
by means of this top or this dot, nakatap po sa line B at saka sa line C or phase BC, so this is a single phase. Ang kukunin po natin dyan ay line current, total power, at saka yung reading ng ating wattmeter. And habang kinokompleto niyo po, anong masasabi natin dito sa ating WA at saka WB? Ito po yung kanyang current coil. Nakaseries sa A. Ibig sabihin, ang measure niya ay current IA. Ganito yung WB, ang current coil itong nakaseries sa C. Meaning to say, ang common point po ng potential coil, ito yung potential coil ay B. Or less pagka po tatlong linya, 3 phase po yan. Dalawang linya, single phase. Kung pag-uusapan po natin itong source po natin, wala pong specific na ibigay. What I mean is po, bagay transformer, generator, or whatsoever. Kung ano man po yung ating supply, hindi na po mahalaga para so hindi na lang tayo mag-focus dun sa sinasabing phase sequence. At saka 200 volts na line voltage. Okay. Ano kaya po ang unang gagawin natin? Halimbawa, kung sosolvin po natin ang mga line current. So the first thing to do is to redraw the network. So paano natin siya i-redraw? Okay. So siyempre dapat malaman natin kung anong connection ng 3-phase. Anong ibig kong sabihin? Remember, ang 3-phase load can either be delta or Y. Wala namang sinabi. So ngayon, ang gagawin ko po, ang assumption na gagawin ko ay Y connected. Ano ang basis bakit ko ginawa ang Y? Yung principle po na sa Y connected, ang I line ay equal sa matrix. So assuming or consider now, bukod pa sa i-assume natin siya ay Y connected. What else? I-assume po natin siya ay balance. Generally, walang buong circuit po natin yan balance. Okay. Ito pa lamang sa power factor, magkakaiba yun. So definitely, ito pong buong sistema natin ay unbalanced. Ngayon, it is reasonable to assume that the two three-phase loads are balanced and balanced load. I-rewrite natin. To be assuming
that is locally balanced. And Y connected. Ngayon, kung sasabihin niyo sa akin, sir, pwede ka po natin gawin ganito. Pwede naman. Pero sinabi ko na kasi yung dahilan kung bakit ginawa kong Y para magaling ko yung current. Yung relationship po ng I-line ay equal sa I-trace. Ano kaya ang magiging itsura kapag pinirigro natin po yan? Yung table is what a mess of that. Okay. Tuloy. Remember, ang Y ay may common point. Neutral. O yan po yung dalawang three-phase load po natin. Common ang kanilang neutral. Sabihin natin na ito ay line A, line B, line C. And then, ikakabit po natin dito yung isa parating single phase po. Remember, siya ay connected at phase 3C. Lalagyan na lamang natin ng subscript para malaman natin kung alin ang yung mga loadings naman. Then, sabihin din po natin na yung point na ay point A. Extend po natin yung B. Ulit na rin natin natin yung B. And then this will be your C. Okay. Ngayon, gagawin ko po itong current na ito. So, I, A, N, Yeah. 1. Ito naman ay gawin natin I, B, N 1. This one ay I, C, N 1. The other one, ito gawin natin I, A, N 2. I, B, N 2. And then your I, C, N 2. So, ang quantities na may subscript na 1 ay para sa load number 1. Ano man po ang magiging load number 1 natin? Ang subscript naman na, ang quantities naman, ang current na may subscript na 2 para sa load number 2, kung ano man po yung magiging load number 2 natin. Definitely, ang 1 and 2 ay 3 years. Then, sabihin din po natin na ay point C. Ang load naman dito, sabihin niyo po yung arrow, from D to C, hindi current ay DC. Ay nasaan dito yung ating line current? Ay dito. This one. IA. So, anong ibig sabihin ang IA? Ay di mag-NCL po tayo dito sa connection ng IN1 at saka ng IN2. Now, how about your ID? So, this is your ID. Sa ID, mag-KCL tayo sa junction B. At anong involved sa junction B? Of course, IBC at saka itong dalawang ito. And then, of course, ito yung ating IC. At junction C or IC, we have current IBC pa rin, and then
these two ICs. ICN1 at saka ICN. Okay. Ngayon, load 1. Mamili na lamang po tayo kung ano po sa dalawa. Sabihin po natin yung 3 kilowatts. Okay. By the virtue ng unit na given na kilowatts, that can be considered our power 1. Ang unit po ng kilowatts ay, ang unit po ng 3 kilowatts ay kilowatts. So, yun po ay para sa true power. Sabi ko nga sa iyo, napakalaga ng subscript. Then, meron pong given na power factor, it is 0.5. Hindi gawin natin yung power factor 1 equals cosine theta 1 is equal to 0.5. And then, what is our theta 1? Our cosine of 0.5. It is equal to 60. So remember, ito yung angle sa pagitan ng B phase at saka ng I phase. Ngayon, so ibig sabihin, ang involved dito na current ay IAN1, IBN1, ICN1. Again, ang sabi ko, lahat po ng quantities na may subscript na 1 ay para sa load number 1. Ngayon, paano natin makuha yung current na yun? Hindi gagamitin ko itong pinaylo. May formula po tayo ng P na square root of 3, D line, I line, cosine theta. So, we had given square root of 3. Ano ka po ang line voltage natin? Yung given na 200 volts. Then, ang makukuha natin po dito yung I line. And then, ano yung cosine theta natin? 0.5. So, makukuha pa lang po natin dito yung magnitude ng I line. It is equal to $17.30. 17.32 13. here. At ibig sabihin, ito po ay equal sa magnitude ng IAN1, equal sa magnitude ng IBN1, equal sa magnitude ng ICN1. Bakit? Remember, ito po ay in-assume natin Y connected. And for Y connected, ang I line ay equal sa I base. Ngayon, ang tanong ngayon, paano natin makukuha ang bar angle ng IAN1, IBN1, at saka ICN1. So, kailangan po natin ang voltage triangle. Now, the given sequence is ABC, ang reference vector ay BBC. So, kung ito po ay BBC, ibig sabihin itong point nito ay A. And what is this point? B. And then this will be or C. Itong arrow na ito ay para sa voltage BBC. Ito po ay para sa BCA. At ito ay para sa GAB. Now, kailangan po natin ng mga N. So, this one ay para sa BAN.
Ito ay para sa BBM. And this one is for BCM. Okay. Now, ang BBC po natin, being the reference vector, the value is 200, triangle 0. Ang BAD is 200, triangle 120. And BCA is 200, triangle negative 100. Eh, ano naman ang value nung may mga n? Starting with BAN. So what is 200 divided by square root of 3? 115.47. 115.47. Again, sa Y connected, ang B phase ay equal sa B line all over square root of 3. And then what is the variable? Ano pong variable ng BAN? degrees. Galing yun. Nasa positive Y po siya rin. Okay, pagpapalagay niyo po na nandito po yung ating reference vector. Dun sa neutral. Hindi mo naisip yun, Loy? Grabe. Then how about your BBM? 115.47 triangle? No? BBM po. Negative 30. Negative 30. And your BCN is 115.47 triangle. Say positive angle. 200. 200. 10. I2A. Again, dapat tayo, tama po kayo dito. Pagka po kayo nagkamali dyan, ay pinatanggalin niyo po yung pag-check ko ng pag-isip. Pasensya, dito po yung meeting na to. Okay. Voltage trial. Ibig sabihin, ang theta po nga rin, so angle sa between D phase and I phase. Angle sa pagitan ng BAN at saka ng IAN 1. Also, angle sa pagitan ng BBN at saka ng IBN 1. Also, angle sa pagitan ng BCN at saka ng ICN 1. Remember, theta is the angle between B phase and I phase. Bakit itong mga ito? Hindi po yung Y connected po tayo. So, we have BAN, BBN, and BCN. And dito naman po yung ating mga phase current or line current. So, we need to draw our phasor diagram. So, ang reference vector po ay BBC. Ipa-plot ko ngayon ang BAN. Ang BAN ay nasa positive Y. So, here. Now, ano ka po ang sabi sa ating power factor? Lagging. This is lagging. Remember, pag lagging, the current lags the voltage. So, nasaan ngayon ang inyong IAN1? Kung sabi ko sa inyo kanina, yung theta na 60 degrees ay angle sa pagitan ng mga yan. No? BAN at saka IAN1. So therefore, nasaan po ang inyong IAN1? First quadrant. IAN1. Gano'n siya kalayo sa BAN? 60 degrees. But remember, ang kailangan pong angle natin ay with respect sa reference. Hindi ito pong angle na kailangan natin. So, meaning to say,
Ang IAN1 ay may magnitude na na-compute po natin kanina na 17.32. Barangel, positive, 30 degrees. Next is your IDN1. Ipa-plug muna po natin ang BDN. Where's your BDN? Nasa fourth quadrant. Nasa saan po kayo ng inyong IDN? Saan po sa third quadrant? Tandaan niyo po, yung theta na 60 degrees ay angle sa pagitan o layo ng voltage sa current. Hindi mo sa gitna. So, nasaan po ngayon ang IDN? Ilan nyo? Kung andi dito yung BAN, nandito yung IDN dahil ang pagitan nila ay 60. Hindi ganun din po ang BBN at saka IDN. So where is now your IDN? X-axis. Nasa negative X-axis. Remember, dapat po ang current ay laging nahuhuli. So this is your IDN1. Hindi kayo pag iniikot nyo po itong dalawang ito, hanggang ang IDN ay mapapunta dito. So susunod ang IDN sa fourth quadrant. So indication na IDN runs BDN by 60. So this is your 60. And again, ang kailangan po natin ay with respect sa reference. So therefore, ang IDN1 ay may magnitude na 17.32. And the bar angle is negative 9. So, Layo po niya sa reference vector, which is BBC. layo ng ABN. Ulitin ko po, ang kailangan po nating angle ay with respect sa reference. Now, how about your ICN1? Same ang magnitude na 17.22. Tingnan nyo. Ito po yung dahilan sa dahilan kung bakit in-assume nating balance. Pag in-assume po siyang unbalance, paano po masasabing equal ang ngayon? O hindi niyo po siya masusunod. So ano po ang kanyang barangel? Ipa-plug ngayon po natin ang BCN. Where is your BCN? Nasa third quadrant. Nasaan po ngayon ang inyong ICN1? Where is your ICN1? Dapat po yung ipakita ninyo or magawa natin logging po ang ICN1 sa BCN. Anong quadrant? Second quadrant. So your ICN1. Ito po yung sinasabi natin theta 1, it is equal to 60 degrees. Tingnan niyo po, if we're going to rotate the vectors, yung BCN at saka ICN, pagsasakay natin. Kung ang BCN ay paikutin natin hanggang sa mapapunta dito, where is your ICN1? Fourth quadrant, di ba? So, laging po ang ating ICN1 sa BCN. Ngayon, ang kailangan po natin angle ay ito. Pamulan, halimbawa ito, positive angle yan. What is that angle? Uh, 210 minus 60 is positive 100. Baka po may gusto kayong tanong. Hindi naman po hindi na accurate ang
vector line. May clarification po kayo. Ano mo kayo bakit? Yung ano ko, yung angle ng VPC to is Okay. Okay, ngayon, paano po natin kukunin ang buong power? So, ibalikan po natin yung P1 na 3 kilowatts. Yung power factor 1, it is equal to cosine theta 1 equals 0.5. Laging. So, may given pong kilowatts, may given power factor, we can solve for apparent power. S. So, ano pong formula ng ating S? square root of Q. Yan na lang po. Gamitin natin po yung P1 at saka yung cosine theta 1. Gamitin na nga po natin yung P at saka yung given ng power factor. Times B. What is your S in terms of P and S? Yung ating power triangle. Ito po yung nilalabas na P1 all over cosine theta 1 from the power triangle. This will be 3 kilowatts, 3 divided by 0.5. It is equal to 6 kVA. Then kung kukunin natin ang Q1, gamitin natin yung formula ng S1 squared minus P1 squared. And that is equal to 6. Huwag lang kayo makakamali sa S1. Minus 3 squared. Then that is equal to 5.9. 5.24 kilobar. Ano pong ibig sabihin ng kilobar? Kilovolt ampere reactive. At dahil ang power factor po natin ay lagging, anong klaseng power ito? Inductive power. Kompleto na po yung problem na yan. May power, may current, may leading, lagging, vector diagram, and so on. So, nabibigyan niyo po ito. The triangles. Leading na lang muna. Ang power triangle po ng 3-phase ay isang power triangle ng single phase. Hindi ibig sabihin po ay tatlong triangle dahil 3-phase. Isang lamang po yun. So, ito pong mga powers na ito are already 3-phase na po. Okay, load number 2. Doon po ulit tayo sa 3-phase load, yung ating KVA. Grabe, 30 Yan, ang given po yung KVA, that will be your S2. 30 minutes na yung ano. Isang load 30 And minutes. also given po yung So power load 1, factor 2, 3, 1 hour. 0.8. Leading naman po ito. So this is cosine theta 2. So theta 2 is arc cosine of 0.8. And that is equal to 26.87. Again, ito angle sa pagitan ng B-base at saka ng I-base. Dahil po ang ating load na ito ay by connected, angle sa pagitan ng BAN at IAN2. Nasa loob ng bulto na po tayo. Also angle sa pagitan ng BDN at saka ng IDN2. BCN at saka ICN. Then, bago natin kunin itong mga current nito, kunin natin yung power.
So, kunin natin po yung P2 sa pamamagitan ng given na S. Ito yung S2 cosine theta 2. And that will be 4 times 0.8 equals 3.2 kilowatts. Then, kunin natin ang Q2, square root of S2 square minus P2 square, square root of 4 square minus 3.2 square. And that is equal to 2.4 kilowatt. Dahil ang power factor po natin ay leading, itong reactive power nito ay capacity. Ayun, paano natin makuha yung IAN2, IDN2, ICN2? Gagamitin ko po yung given S2. Anong formula po ng ating S? Square root of 3, D line, I line. Katulad nung kanina, ang makukuha po muna ulit natin dito yung magnitude. I line is equal to 4 times 10 exponent 3 divided by square root of 3 times 200. Ayan. And what is this? 11.54. 11.54. 11.54 ampere. At ito pong 11.54 ay equal sa magnitude ng IAN2, equal sa magnitude ng IDN2, equal sa magnitude ng ICN2. Ayun, para makuha po natin ang bar angle ng IAN2, so again, phasor diagram. Dito magbabago reference vector natin with this UBC. Ipa-plot ulit natin ang BAN. Nasaan po ang ating BAN? Okay na po. Nasa positive Y. Here. So, nasa naman ngayon ang inyong IAN2. Remember, ang power factor po natin ay leading. The current should lead the voltage. Gano'n siya kalayo? 36.87. So, nasa anong quadrant? Ang IAN2. Quadrant 2. Ano ang sinasabing 36.87? O ito yung theta to natin na 26.87. Therefore, ang IAN2 ay may magnitude na 11.54. Gano'n siya kalayo sa BBC. And in 90 plus 36.87. 126. Point. Again, ano po ang kailangan natin? Angle, ito ay with respect to the reference. So, itong angle na ito ang kinuha natin. Positive angle. Okay, next will be your IBN2. Hindi, ipa-plot naman po natin ang BBN. Ang BBN po natin ay nasa anong quadrant? Fourth quadrant. Dito. So, BBN. Nasaan po ang inyong IBN2? First quadrant. First quadrant.
Ang angle po nga rin ay theta 2. It is 36.87. So, ang IBM2 ay may magnitude 11.54. At ano ang angle niya with respect to? Kailangan natin angle dito. 6.87. 6.87. Is because ito po ay 30. BBC at BBM is 30. Eh, ito ay 36.87. So, 36.87 minus 30, 6.87. The last one, ICN2. Katulad ng dalawa, may magnitude 11.54. And then, ano yung variable? Ipa-plot po natin ang BCN. Yung BCN is in the third quadrant. And where is your ICN2? Third quadrant din po yan. Now, this is your theta 2. So, what is now the variable of ICN2? Halimbawa, negative angle ang kukunin natin. Kung negative angle, hindi pamula dito sa BBC hanggang doon. Negative 130.30. So, yun po yung nakuha from 150 minus 36.87. Negative ano po? Negative 130. Negative 100. 113.13. So this is 113.13. Yan ay nakuha ng 150 minus 36.87. Negative nga lang siya. So, kapag narapi po yung iba, ano pwede niyo pong gawin sa bahay? Pwede niyo po itong resolve para tayo lamang ng reference nito. Definitely, hindi po mababa yung magnitude. Bakit yan? May gusto kayo itanong? Okay, the last one. Nakikita na lamang po ito ang single phase nito. Load 3. Single phase. Grabe. Last one. So, load number 1, load number 2, load number 3. Load number 2. The last one. Last one. Again, ito po yung single phase. Ang given po ay 4 kilowatts. Hindi P3. Medyo madali ito. Pero sa huli, sinusunod na po. 109. Okay, 4 kilowatts. Yung power factor 3 is equal to cosine theta 3 is equal to 1. Unity. So, nasaan po ito? Ito po ay nasa phase DC. Okay. Ngayon, kunin muna po natin ang power component ng load number 3. Kunin natin ang S3. Hindi natin kailangan computing ito. Papatalaran po natin ang unit or kVA. And how about your Q3? 0. Okay, pag unity power factor, your S is equal to P and your Q is equal to 0.
By the way, your theta 3 is equal to 0. Ano po yan? Angle sa pagitan ng BBC at saka ng IBC. Single phase po yun eh. So, paano natin makuha yung BBC? Rather IBC. Gagamitin ko po yung given power. Remember, single phase po yan. Ano pong formula natin? EI cosine theta. Wala pong square root of 3. Ngayon, baka sabihin nyo, eh sir, bakit po kanina walang square root? Wala po tayo yung square root of 3 ginamit. Ito. Yan o. Ito. Bakit wala tayong square root of 3? Ginamit po natin ito dahil 3 phase na po yan. So, pag ginamit natin yan, 3 phase na rin yung makukuha natin. Nandito na po yung square root of 3. Ay ito, kasi kailangan natin i-current eh. Okay. Eh ito pong 4 kilowatts na ito, ano po ang ating butahin? DKBBC po yan, 200. Lagyan muna po natin ng I3. Line load number 3. Ang power factor po natin ay 1. So your I3 is equal to 4,000 divided by 200. It is equal to 20. 20. Ngayon, ito po ay magnitude. So, ibig sabihin ito ay magnitude ng IBC. Bakit IBC? Eh kasi nadudun siya sa BCE. Yun. Sa ating diagram. Bakit siya nandun sa BC? Gawa nga nitong dots nito ito. Yun po ang significance ng mga dots na yan. Indication kung saan sila nakatapos. Yung 3 kilowatts ay nakatapos sa tatlong lines, hindi 3 phase po lang. Ganon din po yung 4 kilowatts. Kung nakatap po yung ating sa AC o sa CA, hindi phase C po lang. Kaya yun ang ating diagram. So this is our line B, and then this is our line C. Kaya ito ay phase B. Okay. Ngayon, paano po natin makukuha ang kanyang angle? May vector diagram muli po tayo. Itong angle na ito, yun. Kita niyo po ito? Ang angle sa pagitan ng BBC at ng IBC ay 0. We draw the phasor. Ano po ang reference vector natin? BBC. Hindi nandiyan po ang ating IBC. Therefore, ang ating IBC ay may magnitude na 20 at may varying area 0. That's it. Okay, KCL na lang po tayo sa mga junctions. KCL sa junction. So, actually, ito ay combination ng balance at saka unbalance. Na, finish na. Pero ang kabuuan ay unbalance. Question, ano po yung pinalilito na ngayon dito? Huwag lang lahat. Again, nakasalamay po yung sa inyong voltage triangle. Ano na, kung kamali kayo, anong tawag dito? Percentage. May mga points ko naman yung mga kapag-nilid na yun. Remember na pagka single phase po ay walang square root of 3. Then, balik na po kayo sa ating diagram na applying KCL at A.
Your IA is equal to IAN1 plus IAN2. So, yung ID, lagay ko lang muna po dito ha. Hindi lang. Yung ID, so kung mag-ACL tayo sa B, hindi ang ID po natin, ganyan po yung diagrama, ay IBC plus IBN1 plus IBN2. Ngayon, kung mag-ACL naman tayo sa C, ano po magiging equation ng ating IC? Ang IBC po ay papasok, hindi negative. Then, summation of ICN1 at saka ng ICN. Sige na po. Ano po ang value ng ating ICN1? 17.32 per angle 30 plus 17 angle 11 point angle 120 126.87. 126.87. And this is equal to 19.6. 19, 65.7. 65.7. So, ito naman sa ito, IBC, that is 20, variable 0, plus 17.32 variable. Ang IBN1 po natin ay negative 9 plus 11.54 variable. Ang IBN po natin ay 6.87. positive ano? Positive. And this is equal to Uh, 35.27 of bar area and 26.87. negative. Negative 26.87. And the last one, your IC. Sir, negative po. Negative po. Ang IC po natin ay negative IBC ay negative 20 plus 17.32 bar angle. Ang ICN1 po natin ay 150. Then plus 11.54 bar angle. Ang ICN2 naman natin ay Negative 130.30. negative 113.30. And this is equal to 43.98. 43.98 angle. Bar angle po is 154.01. 154.0. Hindi mo siya tama.
Grabe. 1 hour. Ngayon, paano po natin kukunin ang WA at saka WB? Hindi sa diagram po natin. Sir, yung IC ko is 39.58 bar angle negative 177. 39 point, 39.58. 39.58 bar angle negative 177.7. Point. 0.17. Tapos po yung 130.34 sir is like yun. Negative po lang. Apa. Negative 1.4. Oh, pala. Negative 1.34. Please do the correction. Dahil sa akin sir, type mo lang yung type mo sa calculator. Okay. Ngayon, paano po natin kukunin yung wattmeter? Hindi pa tapos. Remember, ang wattmeter po is single phase. Oh my God. Now, ang common point po ay V. Grabe, isang problem lang yan, isang oras. Common point, negative. Line po natin yan ng potential point. Now, for WA, ano po ang marirate ng kanyang line current, ng kanyang current point? Hindi IA. Ito rin. And then, ang butahe po natin ay DAB. Then, gawin muna po natin itong cosine theta. So, ano po yung theta A? Ang theta A yung angle sa pagitan ng IA at saka ng BA. So, i-plot natin. Ang reference vector po natin ay BBC. Nasaan po ang ating BAB? Sa diagram. Voltage triangle, nasa second quadrant. Then, ano po nakuha nating IA? 19.63 bar angle, 65.71. Ito pong angle na ito ay nakaayon na sa ating reference vector. So, ang layo niya sa reference vector ay 65.71. It means nasa first quadrant siya. Ito po ang ating theta A. Okay. Now, WA, ano ang magnitude ng ating IA? 90.60. 90.63. Ano ang magnitude ng BAB? 200. Then cosine, from BBC hanggang BAB is 120. From BBC hanggang IA is 65.71. And your WA is equal to, kung masyado pong malaki, pwede po natin i-kilowatts. Divide natin ng 1,000. 2,291.54. Naging 2,200. 91.54. 154 watts ito. Ang theta A po ito ha. From BBC to BAB is 120.
from BBC to ay 65.71. So 120 minus 65.71. Ngayon, kung kukunin po natin naman ang WB, ano magiging equation ng WB? Ang current po natin ay IC. Kasi nakaseries ang current coil sa C. Ano naman po ang butahin natin? B? No? Remember, B is the common point. BCB. BCB po. Not BBC. Then cosine theta B. Ang theta B ay ibigyan sa pagitan ng IC at saka ng GCB. Ay, tandaan niyo po mabuti ha. Ngayon, pa-plot po ulit natin. Ito, dito na lang. Ang BCB po ay kabaliktaran ng BBC. Dito tayo. So this is your BCB. Now, where is your IC? Ang nakuha po natin sa IC ay negative 177.17. Anong quadrant po yan? Negative 177.17. Quadrant 3. So, this is your BCB. Quadrant 3 po tayo. Here, sa mali. Your IC. Mula dito hanggang doon is 177.17 degrees. 177.17. So, therefore, your WB, ang ating BCB, ay parehas lamang po ng magnitude ng BBC, which is 200. Ang magnitude po ng ating IC ay, nakuha natin, 39.50. Then cosine 180 minus 177.70. And this is equal to 7,906. 7,906.35. 35 po. Oh. Ngayon, pagdating po natin ang WA at saka WB. Yan po yung ating P total. So, WA is 2291.54 plus 7906.95. And that is equal to 10,197.59. So, tingnan po natin kung magtatali ito. Kung nagtali, hindi po tayo mag-break. So, paano po natin ito itatali? Ang P total ay equal sa P1 plus P2 plus P3. Ano po ang P1 natin? 3. Ano po ang P2 natin? P2. 3.2. Dito po, P. BS. 3.2. Kilo na yan, ha? Plus, ano ang ating P3? 4 din, ano? Okay, yan, this one? 10.2 kilowatts. Yes. For this one is approximately 10.2 kilowatts. Dapat po magtali yung dalawang yan. Yung summation ng inyong dalawang wattmeter should be equal to the summation of P1 plus P2 plus P3. Ikisabi ko po sa inyo, ang power of
whether 3-phase or single phase, ay additive. Ngayon, before mag-break po tayo, hindi kasi imagine kung gagawin niyo po siyang delta, magtatagal kayo. Kasi kukunin niyo pa yung phase current. Ito, oh. Bali, magiging diagram ay dalawang delta. Yung alam, wala na kayong DAN, PDN, PCN. Kailangan DAB, DBC na sila. Pero kukunin niyo muna yung phase current. Sa delta. Pero ulitin ko, pwede pong delta ang gawin niyo, ha? Ang dahilan lang kung bakit yung ginawang Y, kasi nga nung ay dahil si Barbares. Okay, any question? Pero po sa trabaho, lalagyan mo lang ng ng meter na may barangel. Pamilya. Yan, nakuha mo na. Nasolve na lang pala tayo. Nasolve na lang po tayo sa isang problem.